Toby. Baby Toby. Good morning, Tonga. Good morning! Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. And at syempre, good morning din naman sa mga pangga natin dyan. Kasalukuyang kumakain ng breakfast at good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Hi! Sa magandang morning, baby Toby! Uy, good morning naman sa'yo. Kamusta naman ang buhay-buhay mo dyan? Uy, kulang tayo sa tulog. Ay nako, bakit na naman? Sino naman pinagpuyatan mo? Hindi sa sino eh. Bakit ako napuyat? Anong nagpapuyat sa akin? O ano ba ang nagpapuyat sa'yo? Kasi hindi nga ako nagutom ng dinner time. Yan, patay tayo dyan. Tapos Dapat nung tulog time na, saka ako nagutom. yan tayo eh. So yun, kulang Baliktad na kulang. eh. Oo, kulang na kulang yung tulog ko. Parang 2 hours lang yata. Alam ako mo, nakatulog. dapat natutulog ka or hindi naman ka kumakain ka, no, bago ka talaga matulog. Actually. Kahit na konti. Kahit ano lang, no, sandwich lang. Kahit na sabihin natin, konting kanin lang. Ay nako, iba pa rin talaga yung ano nun, yung epekto nun sa'yo. Totoo. Hindi ka talaga magutom nun. Alam mo, napansin ko kasi hindi ako rice person eh. Bakit? Alam mo naman yan. Sa bagay, oo Diba? nga. Ang tagal na nating magkasama. Ano na lang, puro ano lang ako, tinapay lang ako. Hindi ako Tinapay. mahilig sa kanin Parang talaga. ganun din naman talaga yun eh. Oo nga. Diba? Parang dalawang tinapay kasi, katumbas nun, isang cup ng rice. Yun ang sabi nila. Alam mo, pinagdedebatehan pa rin yan eh, hanggang ngayon ng mga scientifico. Scientifico! Scientifico. So, sabi nga nila nga, pero yun nga, hindi ako mahilig talaga sa kanin. Hindi ko alam, parang busog na busog kasi ako kapag kumakain ako ng kanin. Ayoko yung feeling. Okay. Oo. Ayaw mo yung feeling na sobrang busog ka? Oo. Ewan ko ba kung bakit ganun. Bakit? Hindi, ang pangit ng pakiramdam para sa akin na sobrang, yung punong-puno yung tiyan mo. Oo. Madali kasing mapuno yung, mabilis yung feeling ko na puno yung tiyan ko. Kapag ganun. Madali akong mabusog yung feeling ko. Yung tipong maduduwal ka. Oo. Kaya pag tinapay, hindi. Kasi alam mo naman, yung parang pinupunit-punit mo na yung tinapay, tapos kain. Oo, di ba? ka lang, Tapos minsan ganyan. sasaw mo pa sa sa palaman mo. Ganun. Oo, yung itlog, yung runny na itlog, ganyan. Oo, runny. Runny. Malasado ng isa. Pagpasensyahan mo na ngayon dahil alam mo na, hindi tayo nagpa-function ng maayos ngayon ang mga neurons natin. Hindi. Kumbaga, tama naman. Social lang talaga yun sa'yo. Sorry na. Alam mo talagang social yung tao kapag ang tawag sa malasado Hindi. ay runny. Hindi naman, grabe ka naman. Yun lang yung pumasok agad sa isip ko eh. Ayoko na mag-isip pa dahil nga medyo bubbles tayo today because wala tayong masyadong tulog. Ay, nako. Ikaw, Same lang din tayo. Ha? Oo, hindi rin ako nakatulog. Bakit Nagising ikaw ako ng 10 p.m. 10 p.m.? Oo. Oh. Tulog ako ng 7, gising ako ng 10. Oh, at least may 3 hours. So Tapos ang nangyari, nakatulog ako ng 12. Tapos nun, after nun, hindi na ako magising-gising. Ha? Oo, Hindi ka na magising? nagising ako. Oh. Pero at the same time, yung diwa ko, tulog pa rin. Ayun lang. Isipin mo, Saya. nakaupo ako sa kama ko, nakapikit akong ganyan, tulog ako. Oo. Ganon yung feeling. Diba? Kaya ang hirap, par. Diba? Well, ipagpasalamat na lang natin na kahit papano functioning tayo ngayon. Tama. Kasi minsan underrated na na blessing yan eh. Hindi natin napapansin na dapat ipagpasalamat mo na nakatulog ka kahit ilang oras. Kasi may mga pangga tayo na kahit anong gawin nila, hindi na sila magising. Oo, yun, Diba? yun yung ayaw natin, no? Kumbaga, Toby, last tulog na nila yon tas wala nang gising. Ay, Diyos ko, wag naman sana mangyari sa Yun atin nga. pa yun, no? Kaya So nga, far, no? Dapat As of ipagpasalamat now. nga natin yan. Nako, thank you po, no? Dahil nagising pa po kami. Speaking of mga hindi na nagising. Bakit? Alam mo ba, this post has been circulating online at talagang trending to ngayon online. Ano yun? Ito yung shinare ko kahapon sa account ko na syempre hindi mo binasa. Ano ba yun? Pero kasi affected ako dito dahil asthmatic nga din ako eh. May asthma Okay. akong tao eh. Mm-mm. So itong post na ito ay patungkol sa mga taong medyo mataas ang pride pagdating sa mga away-away nila ng kanilang asawa. Ayun, patay tayo. Ang title nito or ang thumbnail nito, Wow, thumbnail.
Ang thumbnail ano? nito para baka lang nadaanan nyo or nabasa nyo na ng mga pangga. My wife died because of my pride. Because of your pride. Oo. So, bakit naging dahilan yung pride? So, ito nga ang kwento. One morning daw, itong lalaki, may mag-asawa. Nagising sila one morning. Tapos, itong asawa, for some reason, bad trip siya kasi yung pagkakapahid ng butter sa kanyang toast ay hindi maayos ng kanyang wife. Okay, so So, na-bad trip nagbe-breakfast dahil sila, doon. na-bad trip siya dahil yung wife nga hindi pinahid ng maayos yung butter sa kanyang toast. So, dahil doon, nabuisit siya. Tapos, parang ang sinasabi ng lalaki is, you could have done better. Na ano ba naman yung pantayin mo yung pagkakapahid ng butter sa sa toast ko. Okay. Tapos because of that, nagalit yung lalaki. So, nagtampo din yung babae. So, in short, nagkainisan sila, nagkagalit sila. Nag-aaway sila ng time na yun. But it was a silent war. Okay. It was a silent, parang galit between the two of them. Hindi sila nagpapansinan, hindi sila nag-uusap. Meron daw time na yung babae naligo na, tapos, kumbaga parang trying to be at peace na nung time na yon. Parang gusto niya na makipag-peace-peace dito sa asawa niya. Kasi nga, medyo matagal na yung away nila. Pero mas pinili daw nung asawa na, hindi, kung meron man dapat mag-sorry, hindi ako yun. Siya dapat, gano'n. Yung babae dapat, yun yung paniniwala niya. So, nung time na yon, mas mataas yung pride niya kaysa sa pagmamahal niya doon sa babae. So, may mga signs na gusto na makipagbati nung babae. Like, pumunta sa bathroom, tapos pakanta-kanta, na usually naman daw kapag ginagawa yan ng babae, sinasamahan siya ng lalaki. Yan yung usuals nila. Okay. May time pa na, ito nga yung pinakamasakit sa lahat, yung gabi, tulog na sila. Tapos, at 3 a.m. daw, naramdaman ng lalaki na kinakalabit siya nung babae. Pero hindi niya pinansin. Tapos tinanggal niya yung kamay nung babae doon sa kanyang katawan. Tapos natulog na lang siya as usual. Tapos pagising niya ng umaga, dahil galit pa din siya at mataas pa rin yung pride niya, hindi niya pinansin yung kanyang asawa. So umalis siya ng bahay, iniwan niya yung asawa niya na natutulog, at yung bahay, as is, umalis siya. Pagbalik niya, galing trabaho, so dumaan na yung isang buong araw at 7 p.m., kung hindi ako nagkakamali, dumaan na yung isang buong araw, pagbalik niya ng bahay, same pa rin yung ayos ng bahay. Yung mga gamit sa table, same pa din. At pagtingin niya sa kwarto, sa bed nila, yung asawa niya, kung paano niya iniwan, ganun pa rin yung itsura. Naku, papatay tayo. Doon na siya natakot at doon na talaga siya nag-worry na, teka lang, parang there's something wrong. So, doon niya na-discover na wala nang ang buhay yung kanyang asawa. Na ginigising niya ng ginigising, tinatry niyang i-revive pero it was too late. Tapos na-realize niya nga na namatay yung kanyang asawa because of his pride. My wife died because of my pride. Dahil nga, noong palang time na yon at 3 a.m., yung kanyang asawa ay humihingi ng tulong dahil nga may asthma, hindi makahinga, inaatake siya. Ko po. Alam mo, para sa akin, isa rin yan sa nakakatakot na sakit, yung asthma. Kasi meron ako kakilala dati, na klase ko nung high school. Nadali din dahil sa asthma. Kaya nga. Kasi isipin mo, ang bata pa lang nun. True. Tapos eto, sa kalagayan ng ating, nakita mong post, no? Dahil sa pride. Alam mo, kinakalabit na, no? Dapat pinapansin niya na yun Hindi, akala niya nga kasi parang namlalamig lang, just to make peace, ganyan, magkabati sila, pero hindi talaga. Dapat niya ipinapansin natin, regardless na magkagalit kayo. True. Dapat pinapansin natin yung mga ganun. Kasi hindi natin alam kung ano na nangyayari. And I know din naman, for a fact na, alam nung husband na may asthma to. Diba? Alam niyo, kasi asawa na Pero nakalagay nga doon sa post na mas mataas yung kanyang or mas malaki yung kanyang pride nung time na yun kaysa sa pagmamahal. Hindi naisip. Talagang clouded yung utak niya dahil sa pride. Nirepost ko to kasi sobrang eye-opener to sa mga tao, lalo na sa mga lalaki, mga babae. Actually, yung tipong kapag nagagalit na tumataas yung pride. Siyempre tao lang tayo, nakakaramdam tayo ng ganun. Pero sana talaga, I pray and I wish na sana yung mga mag-asawa, wag nilang patagalin yung away nila. Kasi you never know when will be the last time Tsaka wag nyo pangunahin yung pride. Alam mo yan talaga, para sa akin yun yung unang nakakasira ng relasyon Relationship. Pride. Lalo na kung sa mga magjojowa pa lang. True. Diba, una honeymoon phase, okay kayo Sweet-sweetan. Sweet-sweetan, diba? And pagdating ng ilang buwan, ilang taon na, no, ay nako, dyan na mananaig yung pride.
parang hindi na nila binibigyan ng Oo. halaga, importansya yung Oo. kanilang spouse. Tapos let alone pa, nagpakasal sila, di ba? Eh di mas True. tataas pa yung pride niyan. True. Ganun yung mangyayari hanggang sa magkaroon na ng wala ng pakialamanan. Talaga, totoo nga. Hindi napapansinin, mas humihigit pa yung pride kaysa sa pagmamahal, gaya nga ng sabi mo. Nakakalungkot lang talaga. Kaya kami ni Romel, pinapractice talaga namin, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, na kapag nag-aaway kami, syempre, normal na mag-asawa lang naman kami, nag-aaway kami, nagkakapikunan din talaga kami. Talagang minimake sure namin na may unang magre-reach out. O hindi man kami makapag-settle at hindi namin maayos yung problema namin, as in lahat mapag-usapan, basta magkikibuan kami. Oo. Hindi pwedeng hindi. Di pwedeng matapos yung isang gabi nyo nang hindi ka nagkikibuan. Oo, Ganun. galit pa din kami pero magkikibuan kami. Oo. Kasi ang dami ng instances na natuto ako to, show your love for your partner. Kasi kung meron man tayong pagbabaitan na tao, more than anyone else, yun yung partner natin o asawa natin. Tama. Kasi alam mo, natutunan ko na ito lang, yung mga asawa natin, ilan ba asawa? Isa lang dapat ang asawa nyo, Isa lang by dapat the way. ang asawa. Yes, oo. Yung asawa mo, Ah. yan yung taong pinili ka nang walang kahit anong bar, nang walang kahit anong kumbaga may qualifications, pero kasi yung nanay mo minahal ka dahil anak ka. Yung tatay mo minahal ka dahil anak ka. Yung mga kapatid mo minahal ka dahil kapatid ka. Mga kaibigan mo dahil kaibigan. Pero pinili ka ng asawa mo na pakasalanan to be with him or her for the rest of your life. Yes. 'Di ba? So, dapat kung meron man tayong pagbabaitan, asawa natin yun. Oo, tinanggap ka, di ba? Siguradong-sigurado sa'yo. True. Kaya ka pinakasalan, di ba? Kahit may toyo ka at hindi ka maintindihan. Kahit nasabihin natin, hindi ka perfect, di ba? True. Pero gagampanan yung, pupunan niya yung imperfections mo, di ba? Totoo. Tinanggap ka kasi niya, minahal ka niya. Nang walang kahit anong, 'di ba? Nang Hindi kayo blood hindi related. forcefully. Oo, yun. ganun. That's the term, forcefully. Ay, nako. Kaya ang sakit talaga. Oo, ako nasaktan ako doon. Nasaktan na. Kasi 'di ba, in just a blink of an eye, wala Oo, na yung biglang asawa nawala mo. na eh, no? Wala na. Nag-away lang kayo, tapos ang matindi pa dito, no, namatay siya or lumisan siya, no, nang magkaaway kayo. Yun nga. At ang nasa utak niya, pride pa rin yung pinapairal mo. Yun yung masakit doon. Hindi mo man lang nasabi na I love you. Hindi mo naman nasabi na, uy, mahalaga ka sa akin. Hindi mo man lang siya Diba? nayakap for the last time. Yes, hindi ka man, yung ultimo ngang pag-touch niya lang sa kanya, no? Pag-touch niya sa iyo, di ba? Tinaboy mo pa yung kamay niya. Tinanggal mo pa yung kamay Oo, niya. ang sakit nun, di ba? Oo. Sabihin natin hindi niya alam, no, na tawag dito, na tatapikin mo yun, no? True. Yun, para sa kanya, humihingi na siya ng tulong, tapos for the last time na mahawakan kanya, tinaboy mo pa. Diba? Ang ano ko nga dito, caption ko nga dito nung nirepost ko. Kasi may asthma din ako. At natitrigger yung asthma ko pag sobra akong malungkot, galit na galit, or tuwang-tuwa, excited na excited. Doon natitrigger yung asthma ko. Kaya nag-iingat ako kapag sobra akong galit. Matagal na ako hindi nagagalit ng malala, sa totoo lang. Talaga? Yung mga galit ko, Level lang. Oo. Kasi ako yung mapopoison ako yung matatoxican ako yung Actually. susugod sa ospital. So, wag na lang. Gastos pa. Di Diba? ba? At may chance pang maganon ka, di ba? Oo. So, hindi siya worth it. Kaya, yun, tinuruan ko na lang yung sarili ko na kumalma, bumilang ng 1, 2, 3 kapag galit na galit, or umalis, Yun mag-walk pa out. isa. Kaya alam mo, sinasabi nila BB2B na kapag, alam mo yun, nag-walk out ka sa sitwasyon, duwag ka. Hindi. Oo. Kumbaga, ayaw mo lang talagang palakihin pa yung problema kapag ganun. Kasi kapag ikaw hindi ka nag-walk out, 'di ba, lalong-lalo na kapag kasagsagan ng galit mo, 'di ba? Ito. Ang mangyayari ba diyan, pwede mo siyang masigawan, makakapagsabi ka ng mga bagay na ire-regret mo naman, na alam mo, 'di ba? Tapos yun, kapag umalis ka naman, may iwasan yung mga ganung bagay. True. 'Di ba? Hindi ka magiging toxic. Oo. Isa pa yun. At yun na nga, yung pride, hindi naman yan biglang tataas na rin naman talaga kapag umalis ka, di ba? Diba? Baga mahihimasmasan ka na. Diba? Lakad-lakad kapag galit. Ako, ganoon na lang ginagawa ko. I don't care kahit sabihin nila na, ano to? Wala naman pala to. Ay, makipag-usap. Ayoko lang kasing maapektuhan yung sarili ko. Tapos wala naman kayong kwenta. Uy, kumalma ka. Hindi nga! Diba? Oo, totoo naman eh. Diba? Kapag nag-aaway kami ni Romel,
Di ba? Dami kasi, Mag-aaway kami pero magbabatidan kami. minsan kasi ang daming sausaw kapag mga ganyan, may mga side comments, no? Oo. Kapag kayo may problema, kayo mag-asawa, no? Oo. May sausaw na, uy, ba't ka umaalis? Di ba? Ba't ka ganyan? Ba't ka ganito? Di ba? Ganito dapat kayo. Bakit ba? Pakialam nyo ba? Ba, sa amin to Relasyon namin to, eh. Dito lang yung usapan, no? Oo, di ka bilong. Doon ka, shoo. Ka! Kung ano dyan. At ikaw din naman, pag may away kayo, huwag mo iba-broadcast para walang Oo. sumasawsaw. Oo, minsan kasi nangyayari. Ito sa mga magjowa pa lang, ha? Oo. Ang ginagawa nila, pag nag-aaway sila magjowa, yung isa mag-open up dun sa kanyang best friend, BFF. Bessie! Oh, Bessie, itong jowa ko, hindi na ako mahal. Oo. Wala na. May iba na to. Di syempre yung mga best friends natin dyan, anong sinabi ko sa'yo? Di ba? Diba? Tamang-tama ako. Sasabihin mo, iwan mo na kasi yan. Sinabi ko na sa'yo yan, diba? Nung unang beses pa lang kaming magkita niyan, sinabi ko na sa'yo matigas ulo. Ganyan. Oh, sila. di ba? So, ang mangyayari, mapupulyot tuloy yung utak mo. Sa trip. So, ang mangyayari dyan, ikaw, mapapaisip ka ngayon na, dapat ba ganito na ginawa ko? Hiwalayan ko na ba to? True. Wherein dapat yun lang naman pag-usapan yan eh. Pag-usapan nyo lang ng Oo. kalmado kayo pareho. At dapat meron kayong, alam mo yun, mag-meet kayo halfway. Lalo na adjust. kung, di ba, mag-asawa kayo, wala na kayong way out. Wala na kayong way out. Wow, way out. Hindi naman. Pero, sorry, pero yun na nga talaga. Wala na kayong choice. Kasi kung mag-boyfriend, girlfriend, Oo. kung ayaw mo yung ways niya, sige, sorry, pero hindi tayo nag-work. Alis na, maghiwalay na tayo. Hindi ko kayang panindigan to sa panghabang Oo, buhay. pasensya ka na, hindi ko Oo. kaya to. So, alis na. Kapag mag-asawa na, dito ka na sa akin ka na. Mamahalin mo siya sa mga panahong hindi siya kamahal-mahal. Pero tingin ko naman, kahit na sabihin mo hindi mo siya kamahal-mahal nung time na yon, mahal mo pa rin siya, nag-stay ka pa rin eh. Galit ka lang talaga. Oo. Yun yung para sa akin Oo. Kasi nauuso kasi ngayon, mahalin mo pa rin, piliin mo pa rin siya araw-araw kahit na hindi mo siya mahal sa araw na yun. Dapat lang. Para sa akin kasi, mahal mo pa rin siya. Hindi Oo. naman nawawala yun. Oo. Kumbaga, galit ka lang talaga at yun, namumuulang or nangunguna lang talaga yung galit kesa sa pagmamahal mo sa kanya. Kasi love is a choice. Yep. Yeah, for me. At pipiliin mo siya palagi. Oo. Kahit gaano pa ka-toyo yan, kahit gaano pa kalakas yung nun, di ba? Lakas ng Palagi. init ng ulo mo. Yung Inis toyo. Inis mo sa kanya. Tapos siya din, kahit wala siya talagang kwenta. Uy, Uy, pero di naman dun sa pagkawalang kwenta. kasi kailangan mong patandaan na kailangan mong balikan yung rason kung bakit kayo nagkatagpo. Oo. Bakit kayo nagstay with each other in the Bakit first kayo place? nagsimula? Bakit kayo nagsimula? Bakit kayo nagpakasal? Bakit nyo pinili ang isa't isa? Diba? Yan yung nakakalimutan ng mga tao kasi lagi nilang ina-amplify lang. Uy, Ay, amplify. Spell amplify. Masyado nilang, alam mo yun, pinapalaki lang yung kasalanan ng tao. Oo, tama Diba? ka dyan. Na nakakalimutan na nila na, hello, ang dami din namang bagay na ginawa nito na naging rason para mahalin mo siya. Ang dami rin namang mabuting ginawa nitong taong to. Bakit Yes. yung masama lang yung blow out? Basta yun. Blow up mo. Blow up! Huy, hindi! Alata mo ng tulog. Kaya nga, ang tagal ko ang tagal makagets. Blow up. Tama naman, di ba? Tama na. Okay. Sige. Hindi. Wag yung isang blow, ha? Hindi yun. Hindi natin gagawin yun. Huwag mo sasabihin yun. Oo. Mahal natin ang trabaho natin. Hindi talaga. Kaya naman hello po sa mga pangga natin dyang bagong engage lang, no? Yeah. And speaking of engagement, no, mga pangga, TJ Lindsay, no, si Taylor Swift engaged Oh na. my gosh, akala ko sasabihin mo, engage ka na. Engaged na ako? Nakatoko, wala nga akong jowa. Sorry na. Medyo masakit yun, ha? Sabaw, sorry. Ngayon napatanayan mo na sabaw ako. Alam mo yung, napagano talaga ako. Engaged ako. Oo, sorry na. Sorry Katokong stage niya, wala ako, eh. Oh, tama. Sorry na, alam mo lang sabaw ngayong araw na to eh. Minsan ang sakit, eh. Ang hirap kapag sabaw ka. Alam mo yung feeling na alam mo naman sa sarili mo na wala akong Joe, wala akong kausap, no, wala akong kalandian, walang bumebebe sa akin, nasabihin mo pa na engage Oo ako. nga pala, si Taylor Swift nga pala yung Taylor engaged Swift na. yun, kanina lang binalita. Oo nga. At ang Ay, caption nako. nila, hi, your English teacher and your gym teacher are getting married. Di ba? So, fairness? ayun.
Ang daming ang daming dinaanan na Oo, challenges. ang daming kanta na nagawa ni Taylor Swift. Actually. Tungkol sa mga ex niya. Oo, Diyos ko. Napagpasalamat niya rin na may mga ex siya. Oo, kasi doon siya humugot no? Doon siya nagkaroon ng mga awards. Talagang nga namang nakilala. hit na hit yung kanyang mga kanta. Talagang tagos sa puso ng mga broken-hearted. True. Ngayon, yummy din naman ang Fafa nitong si Taylor. Ayun, Diba? alam ko nag-champion yan Ito na nga si NFL star Travis Kelce. Yes. Ano yan? Nag-champion sila sa Super Bowl. Ano ba ang Last sport year. nila? Football. Football. Yes. Ay, nako. Kaya naman Taylor Swift, congratulations. Nasa iyo Mare, na. Taylor. Mare. Nasa iyo ang corona ngayon. Kaya kumpara, anong pangalan kumpare? Si Travis. Travis. Travis or Travis? Travis. Oo. Pare, chat na lang tayo pare, ha? Si Maring Selena, matagal na rin Ay, oo. They're gonna be getting married next month, by the way. Alam nyo, yung mga natin, yung mga childhood natin, unti-unti na nagpapakasal True. Diba si Oh my Selena gosh. Gomez, sa panood ko yan sa Disney, Disney Channel. Oo. Si Taylor Swift, part din niya ng high school life ko kasi yung kanta niyang tawag din, Romeo. Di, Romeo, take me, the man, Hindi Ako So, yun, teardrops part on yun. my guitar gusto ko. Diba? So, eto, for our next song, mga pangga, since magpapaalam na nga ako, Ang laki. Wait lang, nakita mo ba yung ring ni Maring Taylor? malaki ba? Ang laki. Ay, Brad, ang mahal niyan. Ang laki. Ay, grabe. Parang sing-sing. Dax na sing-sing. Sing-sing. Ang ganda rin ng ano niya, ha? Ano? Ganda ng kanyang watch. Alam mo naman yung mga napapansin ko. Babae. Babae ka nga. Babae Oo, talaga. hindi ka nga lalaki. Ganda ng watch ni Taylor, ni Maring Taylor. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Of course, walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre, pangga, si Baby Toby ay pwede mong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Okay. So for our next song, since sa pag-usapan nga rin naman natin si Taylor Swift, Okay. eto na siya with her song, You Belong With Me. Tay-tay. Kagaya na nga lang ng aking crush. Uy, crush! Alam na, you belong with me. Please naman, stay. O ba't ganyan na namang ngiti mo? Tama ka na! Tumutong lang dito sa sasyong same, pero we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, o wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Hi, Bangga! Please do like, share, follow, and subscribe to our social media pages at Energy FM 1067 on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. Samahan mo na rin ako sa ating Facebook Live and TikTok Live sa programang Lihim ng Liham every 8 a.m. to 11 a.m. Bangga, ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo, Energy.